Eto panay ang batikos ninyo sa ating mahal na Pangulo. Sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo, ha, na kesyo hindi itaas ang presyo ng ng pamasahe. Eh kung tutuusin naman, 'di ba? Naibigay na nga yung inyong ayuda. Pabor na sa inyo lahat, 'di ba? During times of Eh kung oil price hikes and the uptick in the prices of essentials and prime commodities, certain unscrupulous retailers or distributors come out of the woodwork to exploit the poor, unknowing, and harmless consumers through overcharging and price gouging. To deter such repulsive practices, the president today paid a visit to a public market in San Juan City to check for compliance on the one-month price freeze on basic goods and essentials, as our Clazel Pardilla reports. President Ferdinand R. Marcos Jr. inspected today the supply and prices of basic goods. At the Agora Market in San Juan City, the chief executive made rounds through stalls selling rice, vegetables, and meat. This comes 2 weeks after the implementation of big-time fuel price hikes. Normal lang muna ang ating mga presyuhan. Maganda naman ang supply natin ng pagkain, ng bigas, lahat ng mga basic goods. Sinasabi natin, hindi naman kailangan mag-hoarding at hindi tayo nagkukulang sa food supply. Ito ang pagpunta namin dito para tiyakin na ang presyo na ating ibinigay sa ating mga market vendor ay talagang sinusundan. According to the Department of Trade and Industry, manufacturers have committed to freeze prices of basic goods such as coffee, noodles, and canned products. At least for the next 30 days, wala po tayong price increase for basic necessities and prime commodities. So there's no need for people to panic. We can't guarantee because of the worldwide crisis that's happening now. That's beyond our control. Consumers, however, are already feeling the strain on their budgets, especially on rice. Yung 54 po na binibili ko ay naging 62 na po. Mabigat po para sa aming apat. Kasi yung dati po na nakaka 10 kilos po ako, hindi ko na po nabubuo na 10 kilos. Kada weekly tumataas ng piso. Dahil po siguro sa pagtaas ng presyo ng gasolina, kaya naapektuhan po yung mga paninda namin. The Department of Agriculture says imported rice should only range between 45 to 48 pesos per kilo. But monitoring shows some retailers are selling it for as much as 58 pesos per kilo. Hindi reasonable yung pagtaas ng imported rice dahil ang cost niyan mababa pa pagdating. The Agriculture Department has already recommended to President Marcos Jr. the imposition of a price cap on imported rice. Under the Price Act, violators of price caps may face imprisonment and fines. Lahat, Definitely, may 'di ba? Kung gusto nyong mag-strike kayo, 'di ba? Magano kayo, magtigil pasada kayo. Hindi naman kami magugutom, kayo ang magugutom dahil sa katangahan nyo, 'di ba? Oh. Kayong mga chuper na walang ginawa kung hindi pahirapan din yung mga pasahero, 'di ba? Oh. Tapos sasabihin nyo, deserve nyo dahil ano yung nasa laylayan. Lahat tayo nasa laylayan. Wag kayong parang victim na lang kayo palagi. Tandaan nyo mga kababayan. Itong ginagawa ng ating mahal na Pangulong si Bongbong Marcos, no? Ito ay serbisyo publiko ito. Nung kayo ba nang hingi ng tulong nung panahon ni Duterte? May nagawa ba si Duterte sa hinaing nyo? Ano ba sabi ni Duterte dun sa hinaing nyo? Eto, panoorin nyo to. Kung naaalala nyo pa, panoorin natin. January 1, pag hindi nyo na modernize yan, umalis kayo. Mahirap kayo, putang ina, sige. Magtiis kayo sa hirap at gutom, wala akong pakialam. Diba? May naano ba kayo? May napala ba kayo? Pinagmumura kayo. Mamatay daw kayo sa gutom, wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam kahit mahirap kayo. Tapos ngayon, nagmamalasakit na nga ang ating mahal na Pangulo, dami nyo parereklamo. Diba, yan tayo Yan mga kababayan, ang tinatawag na mindset toxicity. Hindi nawawala sa lipunan yan. Yung mga toxic, yung feeling spoiled. Diba, hindi lang kayo ang nasa laylayan. Hindi lang kayong mga driver ang merong karapatan.
may karapatan rin ang mga commuter. Hindi lang kayo ang affected ng tandaan nyo, mga bobo. Tandaan nyo, hindi lang kayo ang affected dito sa nangyayaring kaguluhan na gera ng Israel, Iran, saka ng US. Buong mundo yan, mga kababayan. Kaya dun sa mga tsuper na bobo at tanga, na parang feeling victim pa sila. Diba? Di wag kayo magpasada, ganun kasimple yun. Kung namamahalan kayo, 'di ba, sa gasolina, simple lang, mag-iba kayo ng ruta. 'Di ba? Mag-iba kayo ng tahak ng pagkakakitaan. Kung sa tingin niyo hindi kayo kikita, hindi yung 'di ba, ibubuhos niyo yung dagdag presyo, 'di ba, ng pamasahe at ng magbe-benefits kayo. Pero ang totoong affected dito, yung mga commuter. Pare-parehas lang tayo affected dito. Walang hindi affected ng gera na ito. Kaya huwag kayong tanga-tanga.